Maligayang pagdating sa pelikulang pinamagatang Ang Maling Manliligaw. Magsisimula na ang kwento, isang Shinhee ang nagbukas ng pinto at sinigawan ang asawa, Lapdong, napakaduwag mo. Kasama mo ang isang babae sa isang hotel at itinago mo pa ang isang puting moonlight ng 7 taon. Karapat-dapat ka ba sa akin? Hindi ko dapat pinakasalan ka. Hinarap siya at sinigawan, bakit hindi ako karapat-dapat? Dahil ba hindi mo makalimutan ang una mong pag-ibig, si Chai King, kaya nagsisisi ka na pinakasalan mo ako. Wala na siyang masabi at gusto na niyang mag-file para sa diborsyo agad-agad. Hinila siya pabalik ng lalaki, itinulak siya ng malakas sa dingding at puwersahang hinalikan. Sinubukan ni Shinhee na lumaban at itulak siya palayo. Sa kasamaang palad, ang sahig ng banyo ay madulas, kaya natumba ang lalaki, tumama ang likod ng ulo sa sahig, at nawalan ng malay. Sa paghihintay sa labas ng emergency room, hindi makapaniwala si Shenxi na ganito ang nangyari. Naalala niya, kanina lang, papauwi siya galing trabaho nang makatanggap siya ng balita na ang kanyang asawa ay nasa hotel kasama ang isang estrangherong babae. Nagmadali siyang pumunta doon, gustong-gusto siyang sugurin pero narinig niya sa loob na nag-aaral sila ng alpabeto. Malungkot siyang umuwi at uminom ng alak. Iyon ba ang dahilan kung bakit lihim niya akong pinakasalan? Naalala niya ang masasayang araw noong nagsisimula pa lang ang kanilang pag-ibigan. Maya-maya ay bumalik na si Lidong, at nang tanungin siya ni Shenxi, ay kaagad niyang ibinuhos ang kanyang galit na maihawak na ebidensya, ang diary ng kanyang asawa. Sinabi niya na nagsisisi siya na hindi niya naingatan ang kanyang puting buwan sa loob ng 7 taon, kaya ano na lang ang 7 taon natin. Sabi niya lasing ka kaya hindi niya siniseryoso, tapos pumasok na siya sa banyo, at pagkatapos ay nangyari na ang nangyari ngayon. Tungkol naman sa number 3, siya ay isang sumisikat na aktres na nagngangalang Guling, at napakabilis niyang hanapin ang mga reporter, kaya ngayon ay balita na siya kasama si Lidong. Mahigpit na ipinagbabawal ng kanyang ama na makipagrelasyon siya kay Lidong, kahit sino, wag lang siya. Sa panig ni Lidong, gising na siya ngayon ngunit masakit ang kanyang ulo. Sinabi ni Shenxi na kahit masakit ang ulo niya, kailangan niyang pumunta sa Civil Affairs Bureau bukas para sa mga formalidad. Tanong niya, bakit tayo pupunta doon? Magpapakasal. 19 pa lang ako, first year college student, hindi pa ako sapat na edad para magpakasal. Nasira ang loob ni Shenxi. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, naintindihan niya na si Lidong ay nawala ng alaala at 19 taong gulang lamang ang naaalala niya. Sinabi niya na 29 na siya at ipinagbili niya ang sarili niya para maging assistant niya para mabayaran ang utang ng kanyang ina. Ang kanyang ina ay baon sa utang ngunit patuloy pa rin sa paggastos. Hindi niya inakalang worth it siyang ipagbili. Sinabi ni Shenxi na dahil kailangan siyang alagaan araw at gabi, worth it talaga siya. Pagkatapos, may dumating na nagbalita na paparating na si Realin. Hindi inakala ni Shenxi na ganoon kabilis kumalat ang balita tungkol sa kanyang ina. Sinabi niya na hinahanap na ng mga may utang ang kanyang ina, kaya kailangan niyang sumama sa kanya para magtago. Ngunit paglabas nila ng pinto ay nakasalubong na nila. Itinulak ni Shenxi si Lidong pabalik sa silid, sinara ang pinto at hinarap ang kanyang ina. Ang tanging pakialam lang niya ay kung ayos lang ba ang kanyang anak at hindi niya man lang tiningnan si Shenxi bilang kanyang manugang. Dahil sa isang hindi sikat na artista na tulad niya, nagkagalit ang mag-ina. Ngayon, sinisisi niya si Shenxi na hindi niya raw inaalagaan si Lidong at hindi siya marunong maging asawa. Sumagot si Shenxi at sinabing, nangyari lang ito dahil pinigilan niyo kaming magpakasal. Isa lang itong aksidente at walang sinuman ang may gusto nito. Isa lang akong asawa, hindi ako ang yaya ni Lidong. Nang halos mag-away na ang magbiyanan, dumating ang assistant ng kanyang biyanan para mag-report na nagkakaroon ng hindi pagkakasundo sa mga shareholders ng kumpanya at kailangan itong ayusin kaagad, kaya umalis siya kaagad. Pagkatapos, dinala ni Shenxi si Lidong sa bahay at sinabi sa kanya na manatili lang sa guest room at huwag galawin ang iba pang mga lugar. Pagkatapos niyang sabihin iyon, dali-dali siyang pumasok sa kusina na may hawak na kutsilyo at chopping board at nagsimulang magluto. Binaliwala na lang ni Shenxi ito. Hindi niya akalain na marunong magluto ang prinsipe na ito. 7 taon na silang kasal pero hindi niya alam ito. Mukha siyang masarap, napangiti siya ng walang kamalayan. Hindi niya inakalang 7 taon na silang kasal pero hindi pa niya ito nakita na pumasok sa kusina. Sinubuan siya ni Lidong. Nagulat si Shenxi, ang sarap. Kung ganoon, sinabi niya na mula ngayon, kailangan na rin niyang maging chef niya. Pagkatapos, yung tinatawag na napakabait ay dumating. Ngunit si Guling ay dumating na may malakas na boses. Dong, lumabas ka, may sasabihin ako sa'yo. Ibinagsak ni Shenxi ang kanyang chopstick sa mesa at nabasag pa ang singsing sa kanyang kamay. Kaya alam mo na kung gaano siya kagalit. Gumamit siya ng dahilan para kamustahin ang kalusugan ni Lidong at pagkatapos ay binanggit ang kwento ng kanyang ate, si Guzeng. Dali-daling ipinaliwanag ni Lidong na dati silang magkapitbahay ng magkapatid. Pagkatapos ay hinila niya si Guling sa labas para mag-usap. Nagtanong siya tungkol sa kalusugan ni Guzeng dahil mayroon siyang congenital heart disease. Sinabi ni Guling na ang kanyang ate ay maaaring magkaroon ng mapanganib na sitwasyon anumang oras kaya gusto niyang imbitahan siya sa susunod na linggo habang nasa business trip ang kanilang ama. Walang sinabi si Lidong at akmang papasok na sa bahay nang pigilan siya ni Guling at sinadya pangyakapin siya. Naiirita lang si Lidong. Pagpasok ni Lidong sa bahay, sumigaw si Shenxi. Ang walang hiyang klase ng tao, pumunta pa rito. Ipinaliwanag ni Lidong na ang relasyon nila ni Guling ay hindi tulad ng iniisip ni Shenxi, pero dahil hindi siya nakinig, lumabas na lang siya. Noong gabing iyon, nagsimula nang bumagsak ang nyebe, kaya walang nagawa si Shenxi kundi kunin ang payong at hanapin siya para tawagin siya pauwi. Pag-uwi nila, kailangan niyang maligo ng mainit para hindi sipunin, pero paglabas niya sa banyo, nakita niya siyang nakaupo na sa kama at nakangiti. Nagulat si Shenxi at pinapaalis siya agad sa kanyang kwarto. Gusto lang sana niyang
niyang makabawi ng kaunti dahil naniniwala siyang dahil ipinagbili niya na ang sarili niya kay Shenxi, wala siyang ibang magagawa. Pero pinalayas pa rin siya sa kwarto. Sinabi ni Shenxi sa kanya habang papalabas siya na huwag niyang kalimutang sumama sa kanya sa shooting location bukas. Kinabukasan, pagbaba ni Shenxi sa sasakyan, tumakbo ang kanyang assistant at nagreklamo. Bakit ka late? Alam mo ba kung anong oras na? Ito ang una mong pelikula bilang bida, kaya dapat mas maging maingat ka. Habang nagsasalita siya, nakita niya si Lidong at napatahimik siya. Hindi niya inakalang mag-aabalang pumunta rito si Boss Yan. Mas nakakagulat pa, sumunod pa siya kay Shenxi para bumili ng kape. Sinabi ni Shenxi na bago niyang assistant si Lidong, ito pa ang mas nakakagulat. At pagkatapos ay lumabas ang bida ng pelikula. Pagdating niya, pinalibutan siya ng lahat. Siya ay si Chai Cheng. Nagmadali si Shenxi na bumati, bakit ka tumanggap ng ganitong uri ng pelikula? Agad siyang tumawa at sumagot, dahil ikaw ang bida, gusto kong makasama ka sa pelikula. Narinig ni Lidong ang usapan nila at hindi niya maintindihan kung bakit siya nagalit. Gusto niyang durugin ang tasa ng kape na hawak niya. Kalaunan, sa dressing room, nakita ni Shenxi na napapaligiran si Lidong ng mga babae. Naiirita siya, kaya tinawag niya ito para hawakan ang script para sa kanya habang nagbabasa siya. Sumagot siya, nasa mesa ang script, may kamay ka naman, bakit mo ako tinatawag? At pagkatapos ay umiti siya sa mga babae. Maya-maya, nakatanggap ng balita ang direktor ng pelikula na ang supporting actor ay naaksidente at hindi na makakasali, kaya kailangan nilang palitan siya. Nakita ng direktor si Lidong na walang ginagawa at dahil alam niyang assistant siya ni Shenxi, nagtiwala siya sa kanya at binigyan siya ng trabaho. Hindi niya inaasahang magaling gumanap si Lidong bilang isang prinsipe, na handang ibigay ang lahat kahit ang kanyang buhay para protektahan ang prinsesa. Ang problema, ang prinsesa, si Shenxi, ay may lihim na pag-ibig sa prinsipe na ginagampanan ni Chai Cheng. Binigyan pa nga niya ng anting-anting ang prinsipe bago ito umalis para sa labanan. Nang makita ito ng lahat, pinuri nila ang dalawa na parang sila ay match made in heaven. Lalo namang nainis ang prinsipe, si Lidong, at kinausap niya ang prinsesa ng pribado. Pinilit siyang halikan at sinabi na siya ay pagmamay-ari niya, kaya huwag na siyang mangarap pa sa prinsipe. Sa oras ng pahinga, inanyayahan ni Chai Cheng si Shenxi na kumain. Gustong pigilan ni Lidong pero wala siyang dahilan, kaya tiis na lang siya sa galit. Pagkatapos, ang dalawa ay pumunta sa isang marangyang restaurant na parang nagde-date habang siya ay kumakain ng lunchbox sa set. Sa pag-iisip, lalo siyang nainis kaya pumunta siya sa kanilang hapunan ng walang hiya. Umiti siya at sinabing dumating siya para lasahan ang pagkain para sa kanya, kaya tinusok niya ang bawat ulam at kinuha ang bawat isa. Kahit ang matamis na cake na espesyal na inihanda ni Chai Cheng para sa kanya ay kinain niya lahat. Pagkatapos niyang ubusin ang lahat ng pagkain sa mesa at umuwi kasama si Shenxi, nakita niya na gutom na ito, kaya nagluto siya ng pansit para sa kanya. Pero nang sabihin niyang subukan niya ulit ang lason, hindi na niya ito kayang lunukin pa. Ayan, huwag ka nang agawin ang pagkain ngayon. Kinabukasan, maaga pa lang, si Boss Lin, ang ina ni Lidong, ay dumating sa bahay para hanapin ang kanyang anak. Nang makita niyang dumating ang kanyang ina, nagpilit siyang sumama sa kumpanya, ngunit sinisisi lang niya ang kanyang ina kung bakit nagmamadali itong gusto siyang kumita para sa kanya. At nagtataka kung mayroon bang ina na katulad niya na ginagamit ang pera mula sa pagbebenta ng anak para lang makabili ng mga mamahaling gamit. Si Boss Lin ay natulala at nagulat. Hindi niya maintindihan kung ano ang pinagsasabi ng walang kwentang anak. Si Lidong naman ay nagalit sa kanyang ina kaya umalis siya. Ngunit sa huli, naisip niya na ang kanyang pagkawala ng alaala ay kakaiba at siguro ay may tinatago ang kanyang ina at si Shenxi sa kanya. Pagkatapos ay pinipilit ni Boss Lin si Shenxi na ipaliwanag ang sitwasyon kaya sinabi niya ang totoong kalagayan ni Lidong. Nawala ng alaala at 59 taong gulang lang ang naaalala niya. Kinailangan niyang magpanggap na assistant niya si Lidong. Gusto ni Elke na dalhin ang kanyang anak sa ibang bansa para magpagamot kaya pinilit niya si Shenxi na makipagdiborsyo. Naiirita si Shenxi kaya sinabi niya, kung hindi dahil sa nangyari sa kanya, matagal na kaming naghiwalay. Sinabi ng doktor na hindi dapat siya ma-stress dahil may mga masamang epekto ito, kaya kailangan kong tiisin ito. Walang nagawa si Elke, kaya binalaan niya si Shenxi na huwag nang gumawa pa ng gulo, kung hindi ay hindi niya siya patatahimikin. Samantala, pumunta si Lidong sa isang cave kasama si Wuling. Ginamit niya ang pagkakataong may alitan si Lidong at Shenxi, kaya hinawakan niya ang kamay niya at sinabing makipagbati siya sa kanyang ate dahil tuwing nakikita niya si Lidong, natatakot siya kay Shenxi. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, dumating si Shenxi at walang pag-aalinlangang ibinuhos ang isang baso ng bubble tea sa ulo ni Wuling. Kahit may gatas, saa pa rin ang saa. Pagkatapos, hinila ni Shenxi si Lidong palabas ng cave. Ayaw niyang makinig at hindi niya maintindihan kung bakit niya ginawa iyon, napakasama mo. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag, kaya sinabi na lang niya, ngayon, ikaw ang aking assistant, kaya dapat kang makinig sa akin. Ngunit ang dahilan na ito ay hindi matibay. Tumalikod siya at umalis. Sinabi ni Shenxi, kung aalis ka, huwag ka nang bumalik at pagkatapos ay hinayaan na lang niya siyang mag-isa. Noong gabi, hindi niya alam kung saan siya nagpagalagala at hindi sinasadyang nakasalubong niya ang isang grupo ng mga kabataan na may masamang balak. Sa sandaling iyon, nagpadala siya ng text kay Lidong para humingi ng tulong at pagkatapos ay pinilit siyang ipasok sa isang maliit na eskinita.
Salamat na lang at dumating si Lidong sa tamang oras para sagipin ang ganda. Kahit gaano ka pa kahusay, kailangan mo pa rin tanggapin ang hero at beatdown. Kahit na nabasag ang kanyang ulo at dumudugo, nagawa pa rin niyang paalisin ang mga masasamang tao at binuhat si Shenxi na parang wala lang. Pag-uwi nila, agad siyang nilagyan ng band-aid at gamot at sinabihan na pumunta sa ospital pero ayaw niyang makinig. Patuloy niyang sinasabi na bakit hindi ka na lang tumawag sa pulis. Sabi niya, kahit 20 lalaki pa ang dumating, kaya kong labanan silang lahat at akmang tatayo pa siya para patunayan ito sa kanya. Ngunit masakit na ang kanyang katawan. Tinulungan siyang umupo ni Shenxi, nagkatinginan sila at dahan-dahan silang naglapitan. Sa gitna ng isang malaking pagsabog, agad na pinigilan ni Shenxi si Lidong at sinabihan siyang matulog na. Pumunta sila sa kani-kanilang mga silid, ngunit parang nag-uusap sila sa pamamagitan ng pag-iisip. Natatakot si Shenxi na baka may naalala na siya, habang si Lidong naman ay nagdududa sa sarili, posible kayang nagugustuhan ko si Shenxi. Kinabukasan, pagdating ni Shenxi sa set ng pelikula, tumakbo ang matabang ate at nagreklamo, sino ang kinanti mo at nawala ang iyong bida na papel. Hindi makapaniwala si Shenxi sa kung sino ang umagaw sa kanyang trabaho. Sinabi ng matabang ate na si Buling iyon. Nang marinig ito, ayaw na sanang tumuloy ni Lidong sa pag-arte, kaya pinagalitan siya. Pwede ka bang umalis na lang? Kailangan mong magpatuloy. Pagkatapos, dumating ang eksena kung saan namamatay ang prinsipe. Ngunit nang makita niyang tumatakbo, papalapit ang prinsesa na si Buling at gusto pa niyang yakapin ito, hindi niya napigilan. Lumabas ang direktor at pinagalitan siya. Si Shenxi ay napagalitan din dahil hindi niya alam kung paano sabihin sa kanyang assistant. Kailangan niyang akitin siyang tapusin ang eksena at haharapin niya ang lahat mamaya. Ayan, nang magsalita ang boss, alam niya agad kung paano makinig. Nang gabing iyon, umupo si Shenxi upang basahin ang script at naalala niya nang tanungin niya ang matabang babae. Nalaman niyang nakipagkita na pala si Uling kay Chai King at sa iba pa upang makuha ang role na ito. Pagkatapos, sinabi ni Lidong na sumali siya sa professional na pag-arte upang kumita ng pera para bayaran siya. Nung malaman niya na may sarili pala siyang bahay na tinatago sa kanya, pumunta si Shenxi doon para tingnan kung may tinatago pa siyang iba sa loob. Habang nag-iimbestiga siya, nagtataka siya kung bakit gusto niyang magbayad siya pero ayaw naman siyang magtrabaho para kumita ng pera. Nagugustuhan na ba niya siya? Pagkasabi niya noon, inihiga niya siya sa upuan. Sa gitna ng mataas na tensyon, tumawag ang nanay niya at sinabi na may malaking problema sa kumpanya at kailangan niyang pumunta sa meeting ng board of directors kinabukasan. Pagkatapos ay binaba niya ang telepono at hinayaan siyang mag-isa. Iniisip ni Shenxi na kung magpapakita siya sa meeting na ganyan kagulo, malalantad ang lahat. Anong nangyayari? Si Shenxi ay mabilis na nakaisip ng isang hindi inaasahang script. Sinabi niya na may umupa sa kanya na maghanap ng isang bastos at aroganteng at eksakto siya doon. Ngunit ang problema, ito ay isang commercial event at hindi shooting ng pelikula. Nang tanungin niya ang bayad, ipinakita niya ang kanyang kamay na may 5 daliri at nag-aalangan pa siya baka isipin niyang maliit lang iyon. Hindi niya inaasahan na magugulat siya hanggang 50,000 yuan. Napakalaki niyan, katumbas ng 170 milyon. Sinabi niya na hatiin nila ito ng 2 at 8 sa iyo, 2 sa akin, at kaagad siyang pumayat. Pagkatapos ay pumunta siya upang makipag-usap sa nanay niya, dahil kung gusto niyang dumalo si Lidong sa meeting, may presyo iyon. Nagpresyo siya ng 50,000 at kaagad din pumayag ang babae. Ngunit hindi lang iyon, may kasama pang maliliit na bagay, tulad ng isang magandang van at 5-star na hotel, talagang maraming gimmick. Ang biyenan ay galit na galit sa kanyang manugang, ngunit kailangan niyang tanggapin at bayaran para matapos ang trabaho. Kinaumagahan, dinala niya si Lidong sa silid para pumili ng mga damit. Nagtaka siya kung bakit marami siyang damit ng lalaki. Sinabi niyang koleksyon lang niya iyon. Hindi niya inaasahan na nang suotin niya ang pamilyar na suit. Nakakaakit pala ito para sa kanya. May kulang pa, ang kurbata. Masaya siyang kinuha ito para itali para sa kanya. Lalo silang nagkalapit. Muntikan nang masira ang lahat. Nagmamadaling kinuha ni Shenxi ang relo at isinuot ito sa kanya. Okay na ang lahat, oras na para kumita ng pera. Nabitin si boss yan nang dumaan siya sa board meeting. Ito ay isang malaking kooperasyon ng kumpanya sa larangan ng pelikula. Walang anumang pag-aalinlangan mula sa board. Tumayo si Lidong upang magsalita sa pamamagitan ng mga signal na sinabi ni Shenxi sa Bluetooth headset. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, sumakit ang ulo niya at galit na galit niyang tinapon ang headset. Parehong nag-aalala ang nanay niya at si Shenxi at hindi nila alam kung anong gagawin. Ngunit ang kanyang talumpati ay napakalinaw, parang nilunok niya ang bawat salita. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtaka, bakit niya alam ang lahat tungkol dito. Pagkakita pa lang niya kay Shenxi, tinanong niya agad kung may tinatago ba siya sa kanya. Alam lang niyang mag-imbento ng kwento na masyadong maraming pelikula ang napanood niya, kaya pumasok ito sa kanyang isipan. Ngayon tapos na ang trabaho, nakuha na ang pera, gusto lang niyang umalis kasama siya ng mabilis. Ngunit patuloy na sumasakit ang ulo niya at nawala ng malay. Nang magising siya, hindi niya matandaan kung bakit siya nasa ospital. Nang marinig niya na sinabi niyang nawalan siya ng malay, naalala niya ang nakaraang meeting. Ganoon pa rin ang kanyang memorya. Nakahinga siya ng maluwag at balak niyang tawagin ang doktor, ngunit pinigilan siya at gusto niyang umuwi kasama siya. Habang inaasikaso niya ang discharge, naghintay siya sa hallway, bigla niyang nakita si Tu Vu Tran. Tinawag niya ito para tanungin kung kumusta ang kalusugan nito.
Humihingi lang siya ng paumanhin dahil hindi siya nakapunta sa date nila na manood ng mga paintings. Naguguluhan si Butran at hindi niya matandaan kung anong sinasabi ni Lidong. Nang lumabas si Shenxi na may hawak na discharge papers, nakita niya itong nakikipag-usap kay Butran at kumirot ang puso niya at nahulog pa ang papel nang hindi niya namamalayan. Kaya pala, ito ang white moonlight na sinasabi niya sa kanyang diary. Napakaganda talaga niya, bagay na bagay sila. Lumapit si Butran para batiin si Shenxi at balak niyang pulutin ang papel para sa kanya, ngunit mabilis itong kinuha ni Lidong. Nagbatsian sila ng formal at tuwing nagsasalita siya kay Butran, parang maiiyak na siya. Pagkatapos noon, wala nang sinabi si Shenxi. Pagdating nila sa bahay, tinanong niya kung anong problema niya, saka siya nagsalita, bakit hindi ka na lang manatili kay Butran? Bagay na bagay kayo. Tumawa siya at sumagot, turing ko lang siya na parang kapatid. Lalo siyang nalungkot nang marinig iyon, hindi siya naniniwala sa sinabi niya, sinabi pa niyang magluluto siya para sa kanya, ngunit tumanggi siya, paano siya makakain ngayon? Pumasok siya sa silid para mag-isip, kahit na tinawag siya sa labas, na kung anong gusto niyang kainin, bibilhin niya, hindi pa rin siya sumagot, umupo siyang malungkot at tiningnan ang mga lumang alaala nila, lalo siyang nalungkot. Pagkatapos ay tumunog ang doorbell, si Chaiking pala na malapit lang nakatira, kaya nagtanong siya at dumaan para bisitahin siya. Paano ba naman na hindi niya papapasukin ang bisita sa bahay? Ngunit nang maupo pa lang siya, nagsalita na siya sa kanya, ang kapalaran ang nagtagpo sa atin muli, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Bago pa siya makareact, bumalik si Lidong, may dala pang basket ng pagkain na binili niya para lutuan siya. Nang makita niya ang sitwasyon, nagalit siya at hinila ang kamay ni Chaiking at pinapaalis ito sa bahay. Nagpumigla si Chaiking at pinagalitan siya na assistant lang siya, paano siya makikialam sa pagitan niya at ni Shenxi. Mayabang na sinabi ni Lidong, alam mo ba kung anong relasyon namin sa buong buhay namin? Naalala niya ang sinabi ni Wuling noon, na sina Shenxi at Lidong ay mag-on, basta makipagtulungan siya sa kanya para makuha niya si Lidong, magiging kanya rin si Shenxi. Tinatanong niya ulit si Shenxi para kumpirmahin kung anong relasyon nila ni Lidong, pero tumahimik lang siya. Nagalit si Chaiking at umalis, kaya pinagalitan ni Shenxi si Lidong, baliw ka ba? Bakit mo sinabi iyon? Sumagot siya, lumabas lang ako para bumili ng ingredients para lutuan ka, tapos nag-uwi ka na agad ng ibang lalaki. Ano pa ang sasabihin mo? Wala nang maisagot si Shenxi, sinabi niya, assistant lang kita, bakit mo ako pakikialaman? Pagkasabi niya noon, bumalik siya sa kwarto, iniwang galit si Lidong, kaya tinapon niya ang basket ng pagkain, at nagutom silang dalawa. Kinabukasan, kumatok siya sa pintuan ng kwarto niya, humihingi ng tawad sa pagiging sobra at sa pagpapagutom sa kanya, pero wala siyang narinig na sagot. Sa takot na baka may nangyari sa kanya, binuksan niya ang pinto at pumasok ngunit wala siya doon. Tumingin siya sa kabinet ng relo, nag-curious siya at naalala niya na may isang kahon doon. Binuksan niya ang kabinet at kinuha ang kahon, sumakit ang ulo niya, ngunit mas nakakagulat nang buksan niya ito at makita ang marriage certificate sa loob. Sa sandaling titingnan na niya ito, tumakbo si Shenxi at sinubukan itong kunin, ngunit hindi niya nakuha. Tinanong niya siya kung bakit siya nagpakasal tapos gumagastos pa sa lalaking tulad niya. Ang mundo ng showbiz ngayon ay magulo na rin pala. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan ang asawa niya at bakit hinahayaan siyang maging ganoon. Sinabi niya na wala na siyang mukha para pakialaman siya. May iba na sa puso niya, ngunit niloko pa rin siya para magpakasal. At matapos silang magpakasal ng 7 taon, buong puso siyang nag-aalay sa kanya, ngunit ginulat siya nang dalhin nito ang ibang babae sa bahay. Pagkarinig niyon, nagalit si Lidong at sinabing walang kwenta ang asawa niya at tinanong kung nasaan ito para mabigyan niya ng leksyon. Sinabi niya na patay na ito, kasama ang babaeng kasama niyang nagtaksil. Sinindihan ni Lidong ang marriage certificate, hindi na niya napigilan dahil napakabilis nitong nasunog. Naalala niya ang masasayang sandali nila ni Lidong noon at ngayon naging abo na talaga. Kinabukasan sa set, sinamantala ni Chaiking ang break para kausapin siya at hindi niya nakalimutang bumili ng kape para sa kanya. Inis na inis si Lidong at ang syrup sa bibig niya mula sa eksena kanina ay hindi pa rin niya pinapansin. Humihingi rin ng tawad si Shenxi sa kanya at nag-practice ulit sila ng script na parang walang nangyari. Dahil sa inis, hinila ni Lidong si Shenxi sa isang sulok at tinanong, nagugustuhan mo ba si Chaiking? Balak sana niyang itanggi, ngunit nang makita niya ang mukha niyang nakakainis, inamin na lang niya. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa isang gwapo, matalino at sikat na tulad niya? Sinabi niya na mababaw siya at isip bata at umalis para hanapin ang manager sa crew ng pelikula. Noon, natipuhan siya ng babae at nag-alok na makipagtulungan, ngunit tumanggi siya. Ngayon, gusto niyang maging masikat pa kay Chaiking at nangako ang babae na tutulungan siyang matupad ang gusto niya. Pagkatapos, dinala siya ng babae para makita si Boss Fan. Sinabing ipapakilala niya sa boss ang isang bagong mas magandang order. Nang marinig ni Boss Fan ang pangalang Lidong, nag-aalangan siya. Ngunit sinabi niya sa sarili na baka pareho lang sila ng pangalan. Ngunit nang pumasok ang tao, nagsimulang manginig ang buong katawan niya, hindi ba iyan si Boss Yan? Noon, kailangan niyang yumuko sa harap niya. Ngunit ngayon, si Boss Yan ay pumunta dito para mag-apply bilang isang professional na aktor. Malamang ay umaarte lang siya. Baka gusto niyang maranasan ang buhay sa pelikula, nagpapanggap lang para subukan siya. Sinabi ni Boss Fan sa
sarili na dapat siyang makipagtulungan ng buong puso at umarte kasama nito. Sumang-ayon siya agad na lagdaan ang kontrata kahit anong hilingin ni Lidong. Partikular, huwag siyang gagawa ng mga romantic at intimate na eksena sa sinuman maliban kay Shenxi at huwag siyang magpapakalat ng chismis para sa AC ng pelikula maliban na lang kung tungkol ito kay Shenxi. Hindi man lang alam ni Boss Fan na si Shenxi ay isang hindi sikat na artista sa sarili niyang kumpanya. Pagkatapos, ibinigay niya ang isang super VIP na proyekto sa bagong aktor at nagdaos pa ng press conference para sa publiko. Nang marinig ni Shenxi ang balita, mabilis siyang tumawag ngunit hindi niya sinagot. Siguradong magagalit si Boss Yan pag nalaman niya. Nagsimula na ang press conference, sinubukan ni Shenxi na tawagin si Lidong, ngunit pinapaalis siya ng walang awa. Ngayon, kapag lumabas na sa hot search ang balita, tapos na, mayroon lang siyang isang naiisip na paraan, at iyon ay ang maghanap ng balitang mas mainit pa. Tinawagan niya si Chai King para humingi ng tulong. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatanggap ang mga reporters ng balita na nag-anunsyo ang idol na si Chai King ng kanyang relasyon sa hindi sikat na aktres na si Shenxi. Ang mga reporters ay umalis at hinanap si Shenxi para interviewin. Nang marinig iyon ni Lidong, iniwan niya ang press conference para hanapin siya. Sa sandaling nakita niya na maraming tao ang nagtatanong tungkol sa relasyon nila ni Chai King, hinila siya ni Lidong sa isang sulok. Ano ba talaga ang nangyayari sa inyong dalawa? Galit na sinabi niya na hindi niya ba alam basahin ang balita at nagtatanong pa siya. Kung gayon, binabati ko kayong dalawa ng habang buhay na kaligayahan. Nanlaki ang mata niya at sumigaw, kung hindi ka gumawa ng gulo, hindi ko gagawin ito. Anong karapatan niya na magsalita ngayon? Malinaw na dahil sa kanya, kaya nangyari ito, at nagalit silang dalawa at naghiwalay. Sa panig ni Chai King, galit na galit ang kanyang manager. Bakit niya hinayaang makaapekto ang isang walang pangalan sa kanyang karir? Malinaw na ang imahe ng isang male god ay nangangailangan ng maraming female fans. Ngunit ngayon, kahit anong sabihin niya, wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay dahil humingi sa kanya ng tulong si Shenxi. Nang gabing iyon, naglakad silang dalawa at nag-usap. Sabi ni Shenxi, napaka-emergency ng sitwasyon, kaya sa kanya lang siya humingi ng tulong, at hindi niya masabi ng malinaw sa telepono. Si Lidong naman, naghihintay kay Shenxi na bumalik sa bahay. Binasa niya ulit ang balita at sa kanya lang nalaman na inamin lang pala ni Chai King na si Shenxi ang kanyang first love. Hindi naman niya sinabing nagde-date sila, kaya bakit siya magsiselos? Nakaraan lang iyon, ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Ngunit, bakit napakagabi na at hindi pa rin siya bumabalik? Kinuha niya ang cellphone niya at tumawag, ngunit hindi niya sinagot. Tumawag siya kay Tita Bo para magtanong. Sinabi nito na maliban sa set ng pelikula, hindi siya pumupunta sa ibang lugar. Kanina pa siya kasama si Chai Fan. Nang marinig iyon, agad siyang tumawag kay Tithan at nalaman na nauna nang umalis si Tidete. Nag-aalala silang dalawa at nagmamadaling naghanap at nakita ni Tidete ang phone charm ni Tidete. Siguradong nasa malapit lang siya. Sa sandaling iyon, nagising si Tides Efi at nakita ang sarili na mahigpit na nakatali sa sofa sa isang sirang bahay. Ang kanyang bibig ay nakatakip kaya hindi siya makahingi ng tulong. Sabi ng kidnapper na ang nag-upa sa kanya ay galit na galit kay Tides Efi at gustong magdusa siya. Kaya saan magsisimula? Habang inaabot niya ang isa zero na kutsilyo para takutin siya, mabilis na dumating si Eden gamit ang kotse. Isa na namang hero saving the damsel in distress na eksena. Matapang na lumapit si Eden kahit pa may hawak na sandata ang lalaki. Binugbog niya ang lalaki kaya halos patay na, kaya mabilis na lumipat sa pag-atake kay Tidete. Hinarang ni Eden ang kutsilyo para sa kanya at binigyan pa ang lalaki ng isa pang suntok na nagpataka sa kanya. Ang aura talaga ng bida ay nagpapalakas sa kanya. Plano sana niyang tawagan ang pulis, ngunit ayaw ng babae na ituloy ang kaso at gusto lang niyang bumalik sa bahay para gamutin ang kanyang sugat. Kaya, binuhat ni Eden si Tidete at dinala siya sa bahay. Sa maikling panahon lang, 2 beses na niya itong nailigtas mula sa panganib. Nailigtas na siya. Sumunod si Jigebo at sinabing ligtas nang nakauwi si Tidete. Pareho silang masayang-masaya at gusto siyang bisitahin. Ngunit si Jigethan ay biglang tinawag sa trabaho. Hindi siya pwedeng mawala. Si Jigebo na lang ang nag-isang pumunta. Malungkot din siya dahil noong kailangan ni Tideth Efe ng tulong, wala siyang nagawa. Sa oras na iyon, ginagamot ni Tideth Efe ang sugat ni Eden. Nagpapasalamat siya sa pagliligtas nito sa kanyang buhay, ngunit kinailangan pa rin niyang sisihin ito sa pagharang ng kutsilyo para sa kanya. Sabi niya, wala siyang masyadong iniisip, ayaw lang niyang masaktan siya. Pagkasabi niyon, lumapit siya para humingi ng kapalit pero dumating si Jigebo at binuksan ang pinto. Sinira ang sandali. Sinabi niya kay Tideth Efe na tawagan si GFN kung hindi ay mag-aalala ito. Inimbitahan silang magpatuloy at isinara ang pinto. Ngunit paano naman iyon mangyayari? Kahit na nasugatan, pumunta pa rin silang dalawa sa set ng pelikula tulad ng dati. Si Tideth Efe ay tinanong din ng lahat tungkol sa pangyayari. Habang tinatawag si Efe, dumating si Ethan upang kumustahin si Tideth. Nag-alala si Ethan at gusto siyang sunduin at ihatid sa trabaho simula noon. Ngunit tinanggihan niya ito. At ang tumawag kay Eden ay si Ethan. Sino pa nga ba? Muli, sinamantala niya ang pagkakataon para maghasik ng intriga. Patuloy siyang nagdidiin sa malabong relasyon ni Tideth Efe at si Ethan. Agad niyang nilinaw ang kanyang pananaw. Itinuturing lang niya si Tideth Efe bilang kapatid at pagkatapos ay umalis.
Pero ang batang babaeng ito ay walang hiya na tumakbo at mahigpit siyang niyakap mula sa likuran ng walang kalungkutan. Tamang-tama namang dumating sina Kidith Effie at si Ethan. Nakita niya ito at nainis, nagsiselos pa kaya inakbayan niya si Ethan at inanyayahan siyang mag-ensayo ng script. Sabi ni Ethan na kapatid lang ang turing niya kay Ethan, pero inakbayan din niya ito para gumanti kay Kidith. Sa ganoong paraan, sinasaktan nilang dalawa ang isa't-isa muli. Kinabukasan sa set, muli silang naglaban sa isang eksena sa pagitan ng tatlong prinsipe at ng prinsipe ng kaharian. Sa pagkakataong ito, ang babaeng pinag-aagawan ay si Ethan. Ngunit habang nag-uusap sila, lalong nagiging halata na si Kidith Effie ang pinag-uusapan nila. At tulad ng inaasahan, pagkatapos ay tumindi ang labanan. Galit na sinabi ni Ethan na si Ethan ay isang puppy love lang at walang dapat ikagalit. Kaya handa na silang dalawa na mag-away. Nagalit ang direktor at gustong pagsabihan silang dalawa, ngunit pinigilan siya. Sino ang nagsabi na ngayon ay mga sikat na aktor na sila na hindi pwedeng galawin? Sa break, si Ethan ay kusa na namang lumapit kay Kidith Effie para makipag-usap sa kanya ng mas malapit. Galit na galit si Ethan pero wala siyang magawa. Lumapit si Ethan at hiniling na buksan niya ang kanyang bote ng tubig. Ginawa niya ito nang walang iniisip. Hindi niya akalain na makikita iyon ni Kidith Effie, kaya nagsiselos siya. Galit na lumapit si Kidith Effie at sinadyang banggain si Ethan. Pagkatapos ay sinisi pa siya ni Ethan, kaya lalo siyang nagalit. Nang matapos ang shooting, inanyayahan ni Ethan si Kidith Effie na manood ng pelikula. Kasabay nito, lumapit si Ethan para anyayahan si Ethan na maghapunan. Ayaw nilang magpatalo sa isa't-isa, kaya tinanggap nilang pareho ang mga alo. Ngunit pag-alis, nagbago ang isip ni Kidith Effie. Nagdahilan siyang pagod na at gusto niyang iurong ang lakad sa ibang araw. Ayaw man ni Ethan, wala siyang nagawa kundi pumayat. Ganoon din si Ethan. Pagkatapos ng ilang hakbang ay iniwan na niya si Ethan. Pagkatapos, nagkita silang dalawa sa bahay. Noong kumakain si Ethan ng instant noodles para mawala ang gutom. Nagtanong pa rin si Kidith Effie kung bakit siya kumakain ng noodles kung dapat ay kumakain sila sa labas. Sabi niya, gutom lang siya at kailangan niyang kumain pa at nagtanong kung bakit siya umuwi sa halip na manood ng pelikula. Sabi niya, naubusan ng baterya ang cellphone niya kaya umuwi siya. Hindi man sabihin, alam ng lahat na hindi sila sumama sa kanilang date. Tahimik silang umiti ng may kasiyahan. Kinabukasan, sa Super VIP Project Conference, inimbitahan ni Effie si Esdet at Dusty. Si Effie ay ang ama ni Ethan. Nagkumustahan ang dalawa sa isa't-isa. Tinanong ni Effie kung bakit pinayagan niya ang kanyang anak na sumali sa magulong mundo ng entertainment. Medyo naiinis si Effie, ngunit bumiti lang siya. Hindi niya alam na ipapakilala ni Effie si Ethan bilang bagong artista ng kumpanya na nagpagulat kay Effie at naghanap siya ng butas na mapagtataguan. Lumapit sa kanya si Effie at nagtanong, karaniwan, hindi nagpapakita sa publiko si Ethan. At bakit ngayon ay kailangan niya ring maghanap buhay? Nahiya si Esdet at tumakbo para kausapin si Kidith. Bago pa siya makapagpaliwanag, ininsulto siya ni Effie na hindi pa ba sapat na may isang artista na sa pamilya na ito. Nagbago ang ekspresyon ni Kidith sa pagkarinig nito. Alam niyang hindi siya gusto ni Effie, ngunit sa pagkakataong ito ay sobra na siya. Ang entertainment company mismo ni Effie ang pumirma sa kontrata sa kanya at hindi pa ba niya alam iyon? Ano ang malalaman ng isang ordinaryong artista na tulad niya? Sinisi niya si Kidith Effie sa hindi pagtingin sa kanyang asawa na pinapayagan itong gumawa ng mga nakakabaliw na bagay habang siya ay CEO ng kumpanya. Sa gitna ng tensyon, dumating ang ina ni Ethan at sinabing hinahanap niya si Gideon. Agad na sinabi ni Kidith Effie na napakabuti niya ngayon, masaya siyang kumakain, naglalaro at sumasayaw. At nilalandi ang mga babaeng malandi na tulad ng isang iyon. Ano pa ba ang gusto mo? Galit na sinabi ni Effie na mala sila dahil nagkaroon sila ng manugang na tulad niya. Sinabi rin ni Kidith Effie na nilinlang siya ni Effie sa kanyang matatamis na salita at hindi naman siya interesado na mapabilang sa pamilya din. Nagulat si Ethan pagkarinig niyon at nagtanong, kinasal na kayong dalawa? Sumagot ang dalawang ina, matagal na kaming kasal. Tulala na umalis si Ethan, pagkatapos ay bumalik si Kidith. Nang makita niyang sinisigawan ng kanyang ina si Kidith Effie, nilapitan niya ito at hinila ang kanyang ina, sinabing, naghahanap buhay na ako para sa iyo ngayon, kaya huwag mong saktan si Kidith. Sinabi ni Effie, sino ang nagsabi na pwede kang mag-shooting? Hindi sapat ang kikitain mo. Ngunit naisip niya na sinabi ng doktor na kung pipilitin siyang alalahanin ang nakaraan, malaki ang epekto nito sa kanya at maaaring mag-iwan ng malubhang kahihinatnan. Kaya, hinayaan na lang niya ito at ayaw na niyang magsalita pa. Pagkatapos umalis ng kanyang ina, tumakbo si Effie para humingi ng tawad kay Kidith. Ngunit pagod na siya para magsalita at tahimik na lang na pumasok sa bahay. Tulala na umuwi si Ethan. Pagdating niya, nakita niya ang kanyang kapatid na si Strand. Sinabi lang niya nakasal na si Effie at nahimatay siya. Pagkagising niya, hindi siya nakinig sa payo ng kanyang kapatid at naisip niyang napilitan lang siyang magpakasal dahil mahal pa rin siya nito. Walang sinuman ang normal kapag umiibig pagdating ng araw ng premiere party ng pelikula. Nagtataka ang lahat kung bakit wala ang bidang lalaki, si Ethan, at ang bidang babae, si Ethan. May nagsabi na paanong ang isang Effie na tulad ni Ethan ay magpapakita sa isang maliit na event na tulad nito. At ang pelikulang ito ay sinuportahan lang niya at pumayag siyang gawin. Pagkatapos ay mayroong gustong mag-alok ng inumin kay Kidith Effie. Ngunit agad na pinigilan siya ni Effie at siya ang uminom para sa kanya. Nang paalis na ang bisita, tinawag ni Ethan si Kidith Effie para magkita
magkita sila sa rooftop. Nang dumating siya at mukhang giniginaw, inalis ni G. Ethan ang kanyang jacket at ipinatong sa balikat niya. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng isang sorpresa. Tamang-tama namang hinahanap ni Eden si Tidith. Pagdating niya, nakita niya silang dalawa na nag-uusap at nagtatawanan at sabay na nanonood ng mga paputok sa isang napakaromantikong tanawin. Hindi lang iyon, binigyan din ni G. Ethan si Tidith ng isang napakagandang kwintas. Hindi na nakayanan ni Eden na tingnan iyon at ayaw niya ring guluhin sila kaya tahimik siyang umalis. Sinimula ni G. Ethan na ipahayag ang kanyang nararamdaman at ang kanyang pagsisisi sa paghihiwalay nila noon para itaguyod ang kanyang karera sa ibang bansa. Ngayon, kahit na mayroon na siyang tiyak na posisyon, nag-iisa pa rin siya at mahal pa rin niya si Tidith kaya gusto niyang makasama siya. Umiti si Tidith at magiliw na tumanggi. Ang iyong bituin ay pag-aari ng maraming babaeng tagahanga, kabilang na ako. Kaya hindi ka maaaring maging akin lamang. Tinanggihan niya ang regalo at ang nararamdaman pagkatapos ay ibinalik ang jacket at umalis. Nang hanapin ni Tidith si Eden nakita niyang lasing na ito. Ano nang ginawa niya sa sarili niya para maging ganito? Nang makita niya si Tidith niyakap niya ito at nagsimulang umiyak. Sa wakas, kinuha mo rin ako at dinala sa bahay, diba? Nang makarating sila sa bahay, ibinaba siya ni Tidith sa sofa, ngunit hinila siya nito palapit. Tinanong niya kung bakit siya masyadong malapit kay Tidithan. Ganoon mo ba siya kamahal? Ano naman kung first love siya? May first love din ako. Medyo nalungkot ang ekspresyon ni Tidith at sinabing, alam ko, at tumayo siya. Sinabi niya na si Tidith ang kanyang first love, ngunit hindi siya naniwala. Hinila niya siya sa kanyang yakap at nahulog silang dalawa sa sofa. Sinabi niya na gusto niya siya at hindi niya kailanman sasaktan tulad ng patay niyang asawa. Samantala, naisip ni Tidith na, bakit iba ang 59 taong gulang na si Eden sa asawa na kilala niya? Pagkatapos ay niyakap nila ang isa-gi-isa. Si Ethan naman, pagkatapos natanggihan ang kanyang damdamin, ay umuwi at uminom ng malalim habang tinitingnan ang kwintas sa mesa. Naalala niya noong tinanggihan siya at lalo siyang nalungkot habang iniisip iyon. Ito ang ibig sabihin ng huwag mong balikan ang nawala. Kung sawi na siya sa pag-ibig, may tumawag pa para mag-alok ng role sa pelikula. Sawi sa pag-ibig, swerte sa pera, siguro iyon ang tadhana niya. Pagmulat ng mata, nagulat siya sa ginawa nilang dalawa kagabi. Hindi na niya pwedeng sabihin na nagkamali lang sila ng silid dahil lasing lang siya, hindi siya lasing. Gusto niyang aminin ni Tidith ang nangyari sa pagitan nila, ngunit patuloy lang itong tumatanggi at ayaw niya rin itong panagutin. Simula noon, tingin na lang ng tingin si Eden kay Tidith na galit at gusto lang niyang umiwas. Ang kanyang utak ay patuloy na nag-iisip tungkol dito. Paano niya ako magagawang ganoon? Kahit na nasa gitna sila ng isang pulong, bigla siyang tumayo at nagsalita ng kung ano-ano at dali-daling umalis para hanapin si Tidith. Sabik at curious tungkol sa reaksyon ni Eden kay Tidith kagabi. Nag-utos si Tef sa manager na gawin si Tidith na top female artist ng kumpanya simula ngayon. Agad na itinalaga si Tidith bilang female lead sa bagong pelikula kung saan si Eden ang male lead. Narinig ni Edrengo ang balita mula sa manager. Inis siya pero nasanay na siya. Ang tanging paraan na lang ngayon ay sirain ang mga plano. Sa shooting ng promotional video para sa bagong pelikula, sinabihan niya ang manager na hayaan siyang mag-shoot muna kasama si Eden bilang supporting male actor. Sa set, nagkunwari siyang malapit sa kanya at inanyayahan siyang maghapunan pero tinanggihan siya nito. Nagkunwari siyang sinaktan ang sarili niya para buhatin siya sa ospital. Katatapos lang niya sa trabaho at pauwi na sana, nakita niyang nakikipag-usap si G. Ethan kay Tidith at sinabing maghihintay siya. Sumakay siya sa kotse at sumingit dahil ayaw niyang makita ang taong gusto niya na nililigawan ng iba. Ngunit nang makita ni Tidith ang dugo sa kanya, nag-alala siya at agad na nagtanong. Naintindihan ni G. Ethan na baka talo na siya sa laban na ito. Pagkatapos ay sinundan ni Tidith si G. Ethan sa ospital. Kahit nagalit siya kay Ethan, nang marinig niyang nasugatan ito habang nag-shoot kasama si Eden, naramdaman niyang responsibilidad niya na kumustahin ito dahil kay Eden. Hindi niya akalain na makikita niya si Strand na mukhang pagod na pagod. Sabi niya, siguro dahil sa pagmamadali dahil narinig niyang nasugatan ang kanyang kapatid. Bumagal si Shenxi, nakita niya si Lidong na inaalalayan siya at umapaw sa selos ang puso niya. Nang hindi nagsasalita, umalis siya. Pagdating ni Lidong, sinisi niya si Shenxi dahil sa paghahanap niya dito. Galit na inihagis ni Shenxi ang diary para basahin ni Lidong. Ito basay, hindi ang sinabi mo para sa iyong white moonlight. Kung babalik ako sa edad na 19 muli, tiyak na hindi ko siya pakakawalan. Inihagis niya ang diary, itinanggi na hindi siya ang gumawa nito. Hinawakan niya ang mga kamay ni Shenxi at tiningnan siya ng diretso sa mata. Sinabing ang kanyang white moonlight ay tanging siya lang. Dahil sa sinabing iyon, muling bumilis ang tibok ng puso ni Shenxi. Kinabukasan, pumunta siya para tanggapin ang bagong super project ng kumpanya at hawak niya ang script sa kamay. Akala niya ay gaganap siya bilang second female lead tulad ng orihinal na plano. Ngunit narinig niya mula sa mga staff na hindi iyon ang mangyayari. Medyo nadismaya siya at humingi ng second female lead role, ngunit umiling pa rin sila. Nalulungkot siya at hindi niya alam kung anong papel ang gagampanan niya nang biglang ipinahayag nila na gagampanan niya ang role bilang bida at makakasama pa si Lidong. Sina Shenxi at ang matabang babae ay labis na nagalak. Matapos ang 7 taon na panlalamig at ang mga bagong pelikula na nakawin sa kanya, ngayon ay nakatanggap siya ng isang EV super project. Sumunod, nagpunta siya upang subukan ng mga damit at ang paborito niya ay
ang display na hindi pinapayagang hiramin. Pagkatapos subukan ni Lidong ang mga damit, nakita niya ang mata ni Shenxi na nakatitig sa damit na iyon. Kaya ginamit niya ang kanyang kasalukuyang posisyon at dinala ito sa kanya bilang regalo. Nang makita siyang masaya, hindi na maitago ng binata ang kanyang sarili at tuwang-tuwa siya. Sa party, magkahawak kamay ang dalawa na tila sila ay isang perpektong magkapares. Si Shenxi ay maganda na, ngunit dahil hindi siya sikat ay hindi siya napapansin. Ngayon, lahat ay nakatuon ang mga mata sa kanya at kay Lidong. Si Wulang ay malakas na ngayon at pumunta ulit para inisin si Shenxi. Ipinagyayabang niya kung gaano siya inalagaan ni Lidong noong nasa ospital pa siya. Si Shenxi ay naiinip at gustong umalis, ngunit tinulak siya ni Wulang. Ngunit si Lidong ay dumating ng napakabilis, inakbayan siya at sinalo siya. Si Wulang naman ay hinayaan niya lang na bumagsak sa sahig. Kitang-kita ng lahat ang pangit na kilos niya, kaya wala siyang nagawa kundi tumakas. Pagdating sa dressing room, si Wulang ay galit pa rin, ngunit bigla siyang nakarinig ng usapan ng dalawang tao tungkol sa pag-frame kay Shenxi noon. Ang lalaking iyon ay sumunod sa crush niya, naisaktan ang taong kinamumuhian niya, ngunit ngayon gusto niyang alisin ang lahat ng responsibilidad. Sa pagkakataong ito, si Wulang ay lumapit sa kanya, nagpakilalang matalik na kaibigan ng taong gusto niya, at nangakong tutulungan siya kung susundin siya nito. Hindi alam ni Shenxi kung ano pang mangyayari sa kanya. Samantala, si Chai-Fan ay kakagaling lang sa pakikipag-usap sa direktor, at sinisi siya ng manager dahil hindi siya sineseryoso ang trabaho. Dahil basta masyado siyang nag-aalala kay Shenxi kaya siya ay walang pakialam. Kailangan ng direktor ng isang katulad niya para kunin ang role at maging nominado para sa isang award ang pelikula. Galit si Chai-Fan, 0 taon na siyang nagtatrabaho ng walang tigil at nang makarating siya sa isang tiyak na posisyon, naramdaman niya na walang laman ang puso niya at hindi niya magawa ang gusto niya at hindi niya rin nakuha ang taong mahal niya. Gusto lang niyang magpahinga minsan dahil pagod na siya. Narinig ito ng manager niya at umiling na lang sa dismayado. Samantala, sina Shenxi at Lidong ay galing sa party. Medyo late na, kaya naramdaman niya na medyo malamig. Hindi na niya gustong kumain pa at gusto na lang niyang umakyat sa kanyang silid para magpahinga. Kinaumagahan, umakyat siya para gisingin siya para mag-almusal bago pumunta sa set ng pelikula, ngunit hindi siya sumasagot. Sa pag-aalala, binuksan niya ang pinto at nakita niya na nakahiga siya sa kama at mailagnat pa. Nagsasalita siya sa pagtulog, tinatawag siya sa pangalan ng malapit at sinasabing lulutuin niya siya ng pagkain. Hindi niya maintindihan kung bakit niya siya tatawagin ng ganoon. Hindi naman siya nagluto para sa kanya kailanman at iba iyon sa dati. Ngunit hindi na siya nag-isip pa, binigyan niya siya ng gamot para sa lagnat at pinatulog. Nang magising siya, dinalhan siya ni Lidong ng lugaw at sinubuan siya ng isa-isang kutsara. Nang bumuti ang pakiramdam niya sa gabi, tumawag ang matabang babae at nagmadali silang pumunta para magtrabaho. Ngunit nang dumating sila, ang male supporting actor na lang ang kulang sa meeting. Well, understandably naman, isang baguhan pa lang siya pero naging bida na at ang bida na matagal na sa industriya ay walang reputasyon, kaya sino ang gustong kunin ang role na ito. Pero bigla siyang dumating, walang iba kundi ang superstar na si Chai-Fan. Ito ay nakakagulat at hindi kapanipaniwala para sa lahat. Nagsimula silang magbulungan, marahil ay maihawak ang kumpanya laban sa kanya, kaya siya ay nagpakumbaba para tanggapin ang supporting role. Maging si Shenxi ay bumulong sa kanya at tinanong siya, ngunit sinabi niya na ang karakter ay nababagay sa kanya. Kahit supporting role lang ito, ang proyekto ay isang S-class project, kaya bakit hindi niya ito tatanggapin? Ang araw ng trabaho ay hindi naging maayos at nang umuwi si Lidong, nakahanap siya ng litrato nila ni Shenxi sa bodega. Tinanong niya siya kung kailan siya naging katulong, bakit mayroon silang ganito kalapit na litrato. Hindi niya alam kung paano sasagot, kaya hinalikan niya ang kanyang pisngi at tumakbo paakyat sa kanyang silid kasama ang litrato. Paggising niya kinabukasan at pagbukas niya ng pinto, naghihintay na si Lidong sa labas. Pinakiusapan siya ni Lidong na magpaliwanag, ngunit itinanggi niya ang lahat. Wala siyang litrato at hindi niya kailanman hahalikan si Lidong. Iyon na iyon, hindi na nila pinansin ang usapang iyon dahil gayon ay ang araw ng pagpapakilala ng mga artista para sa super project. Matagal na silang naghihintay para sa bida at narinig nila na siya ay hindi sikat. Ngunit nang bumukas ang pinto, si Shenxi ay nakasuot ng eleganteng damit, may mapang-akit na slit at isang eleganteng bon habang pumasok siya sa gitna ng paghanga ng lahat. Mabilis na itinulak ni Lidong si Chai-Fan para makakuha ng lugar para kay Shenxi sa tabi niya at ipinakilala niya ang sarili niya bilang bida ng pelikula, The Wrong Lover. Sa super project na ito, ang dalawa ay nagtitinginan habang humingiti, hindi nila alam na gusto nang umiyak ni Chai-Fan. Ang pagkuha niya sa male supporting role ay labis na ikinagalit ng kanyang manager, na gustong tanungin siya kung bakit niya ipagpapalit ang kanyang karera para sa isang babae. Ngunit nakita niyang matigas ang ulo niya, kaya walang silbi ang pagsasabi. Pagkaalis ng kanyang manager, dumating ang lalaking adik na si Fayen, na gusto na sanang layuan ni Chai-Fan, sa pangalan pa lang. Nagsimula pa siyang magsalita at siraan si Shenxi sa harap niya, labis na nagalit si Chai-Fan at sinabi na hindi iyon ang kanyang problema. Nang laon, sa practice room, nag-practice si Shenxi ng pagsasayaw, ngunit nadulas siya at nahulog. Buti na lang at mabilis na dumating si Lidong para saluhin siya gamit ang kanyang katawan. Wala siyang galos, ngunit masakit ang kamay ni Lidong. Naawa si Chai-Fan kay Shenxi, ngunit nag-aalala si Shenxi para kay Lidong, at naaalala ni Chai-Fan noong siya ay nagsasanay ng pagsasayaw at nahulog, at kung gaano siya inalagaan ni Shenxi. Dumating ang assistant manager para tanungin kung anong nangyayari, at nalaman nila na si Fayen ang may kagagawan. Si Shenxi ay direktang nagtanong sa kanya, ngunit siya ay sinabihan na alam
lang niyang akitin si Chai-fan, kaya siya ay napilitang tanggapin ang supporting role para lang makasunod sa kanya. Nagalit si Shen-si kaya itinulak niya siya ng kaunti, ngunit hindi niya alam na palihim siyang kinuhanan ng video at nakarating iyon sa taong gumawa ng scam sa kanya noon. Nang makita niyang naharas ang kanyang Fan-fan, nagalit siya at gustong turuan ng leksyon si Shen-si. Habang naglalakad si Shen-si, nakaramdam siya ng takot dahil naramdaman niya na may sumusunod sa kanya. Ngunit buti na lang at si Chai-fan ang dumating. Salamat sa kanya ay walang pagkakataong umatake ang masamang tao. Nagsimula na ang shooting at masaya sina Shen-si, Lidong at Chai-fan na magpicture ng magkasama. Pagkatapos, nagpicture sila para sa promotion ng pelikula. Sa kasamaang palad, nasugatan si Shen-si habang sinusubukan ang mga damit at labis na nag-aalala si Lidong para sa kanya. Nakita pa niya ang isang karayom sa damit at sa sandaling iyon, dumating ang isang staff at dinala ang karayom kay Fan-fan at sinabing ito ang karayom na hinahanap niya. Nagtalo si Fan-fan na hindi siya ang gumawa nito, gusto lang niyang tahiin ang damit niya. Ngunit kakaiba, hindi niya makita ang butas na hinahanap niya kanina. Kinalagkad ng wardrobe staff si Fan-fan para i-report. Ngunit ito ay talagang hindi patas dahil si Wulang lang ang nag-udyok kay Fan-fan at ngayon ay tuwang-tuwa siya. Pagkatapos nito, kumalat ang chismis na matatanggal si Fan-fan sa crew at hindi sinasadyang narinig ito ni Shen-si. Sinabi rin ng mga tao na napakabangis niya dahil mayroon siyang backer na ang AC contract ng kumpanya ni Lidong. Kung pipiliin niya siyang maging bida, siya ay magiging bida. Nang marinig ito ni Shen-si, sumama ang kanyang mukha at nang makauwi siya, agad niyang tinanong si Lidong kung bakit niya siya pinili bilang bida at sinabi niya na hindi niya iginagalang ang propesyon na ito at hindi niya pinahahalagahan ang kanyang mga pagsisikap. Sinabi ni Lidong na si Chai-fan ay masayang-masaya nang tanggapin niya ang supporting role para sa kanya. Kaya nang tulungan niya siya na maging bida, sinisisi niya siya, maliban na gusto niyang makasama siya. Galit na umalis si Shen-si at hindi siya pinayagan ni Lidong na sumunod. Samantala, ang lalaking adik ni Fan-fan ay nalaman na tinanggal si Fan-fan sa set ng pelikula dahil kay Shen-si, kaya tinawagan niya si Wulang para kunin ang address ni Shen-si. Ngunit hindi niya inaasahan na si Wuzeng ang sasagot sa tawag. Habang nakikinig siya, tumakbo si Wulang at kinuha ang telepono at ibinigay ang address at sinabi niya na papatayin niya si Shen-si. Natakot si Wuzeng na may mangyaring masama kay Lidong kaya nagmadali siyang pumunta doon para tingnan. Nakita ni Wuzeng ang kanyang kapatid na lumabas sa dilim kaya nag-alala siya at sumunod. Pagdating ni Wulang sa bahay ni Shen-si, mabilis siyang nag-doorbell. Pagbukas ni Lidong ng pinto, tinanong siya ni Wulang kung nasaan si Shen-si at gusto niya siyang makita. Sinabi ni Lidong na kakalabas lang niya kaya si Wulang ay pumasok sa bahay at naupo para makipag-usap kay Lidong. Samantala, naglalakad-lakad si Shen-si sa isang tahimik na kalsada at ang taong iyon ay may hawak na kutsilyo at sumusunod sa kanya. Si Lidong ay nasa bahay, nagbuhos ng tubig para sa bisita, ngunit aksidenteng natapon. Kaya naramdaman niyang may mali kaya gustong niyang lumabas para hanapin si Shen-si. Ngunit hinawakan siya ng babae. Kahit na mahina pa siya, si Lidong ay nag-aalala lang kay Shen-si. Samantala, si Wuzeng ay hinahanap si Wulang ngunit nakita niya si Shen-si kaya nagmamadali siyang sabihin sa kanya na maging maingat dahil may taong gustong saktan siya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, dumating ang taong iyon na may hawak na kutsilyo. Itinulak ni Wuzeng si Shen-si at pinili na siya ang masaksak. Ang taong iyon ay kinontrol ng maraming tao. Kahit na kontrolado na siya, patuloy niyang sinasabi na gusto niyang patayin si Shen-si dahil sinaktan niya ang kanyang Fan-fan. Mabilis na dumating ang emergency. Mula sa malayo, nakita ni Wulang ang eksena at palihim siyang ngumiti. Iniisip na kung may mangyari kay Shen-si, babalik sa kanya si Lidong. Ngunit pagdating niya sa bahay, sinabi ni Eng Ituo na may nangyari sa kanyang kapatid at kailangan nilang magmadali sa ospital. Nang marinig ni Lidong ang tawag ni Shen-si, nagmamadali siyang pumunta sa ospital at labis siyang nag-aalala sa kanya. Niyakap niya si Lidong at sinabi sa kanya ang nangyari at biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Nakakalungkot na hindi naligtas si Wuzeng. Si Shen-si at Lidong ay nagbigay ng mga pahayag habang ang mag-ama ng Wulang ay nanatili sa tabi ni Wuzeng sa huling pagkakataon. Nang bumalik si Wulang sa bahay, nilinis niya ang litrato ng kanyang kapatid. Ang kanyang ama ay sinisisi ang housekeeper kung bakit hindi niya binantayan si Wuzeng ng maayos. Mayroon na siyang sakit sa puso, ngunit tumakbo pa rin siya sa labas sa gabi. Kailangang sabihin ng housekeeper ang totoo na ang panganay na babae ay laging may problema kaya siya ay tumakbo sa labas. Narinig ito ni Wulang at nagulat siya, kaya pala sinaktan niya ang kanyang kapatid. Nagsimula siyang sisihin ang sarili niya, kaya nangyari ito. Kailangan ni Eng Ituo na ipaliwanag ni Wulang ng malinaw kung bakit. Agad niyang sinisi si Shen-si na sinabing dahil gusto niyang mamatay si Shen-si at gusto niyang makasama si Lidong kaya na aksidente ang kanyang kapatid. Nagalit ang kanyang ama, sinabing kasalanan ng lalaking iyon ang lahat. Sinabi niya na baka nababaliw na siya sa pag-ibig. Hindi dapat namatay ang kanyang kapatid ng walang dahilan. Binalikan niya ang kanyang ama, tinatanong kung siya ba ang gusto niyang mamatay at hindi ang kanyang kapatid. Tinanong niya kung sa puso ba niya ay mas mababa pa siya sa isang bastardo. Nagalit si Eng Ituo, sinampal siya ng malakas na tumama ang ulo niya sa sulok ng mesa at nawalan siya ng malay. Nagmamadali siyang lumapit para alalayan si Wulang. Yumanig niya ang kanyang anak para magising ngunit hindi siya nagtagumpay. Kinabukasan, pagbukas ng mga mata ni Wulang, nakita niya na nasa ospital siya at ang kanyang ama ay nasa tabi ng kanyang kama. Hindi niya maalala kung bakit siya naroon. Masakit ang kanyang ulo at patuloy siyang nagtatanong kung nasaan ang kanyang kapatid na ikinagulat ni Eng Ituo. Pagkatapos ay nagtanong siya sa doktor tungkol sa kondisyon ng kanyang anak at nalaman niya na dahil sa sobrang psychological shock, pansamantala niyang nakalimutan
makalimutan ang ilang bagay. Unti-unting bubuti ang sitwasyon kung aalagaan siya ng maayos. Pagkatapos ay dinala niya si Wulang sa bahay at pagdating nila ay tinanong niya kung nasaan ang kanyang kapatid. Nalulungkot siyang inisip na nawalan na siya ng isang anak na babae at ayaw niyang mawala pa ang isa. Binigyan niya siya ng matamis na strawberry, ang paborito niya. Biglang bumalik sa isipan ni Wulang ang mga alaala noong bata pa siya. Noong panahong iyon, binigyan lang niya ang kanyang kapatid ng strawberry para mapanood siya habang kumakain. Ngunit ibinigay ng kanyang kapatid ang lahat sa kanya dahil alam niyang gusto niya ito. Sumakit ulit ng matindi ang ulo niya at biglang naalaala niya na namatay ang kanyang kapatid dahil sa pagliligtas kay Shenxi. Muli na namang umiyak si Wulang sa sakit at niyakap lang siya ng kanyang ama at inaliw siya. Si Shenxi naman ay hindi rin makakain o makatulog ng maayos mula noon. Nanaginip na naman siya ng masama, panaginip tungkol kay Strand. Ang sigaw niya ang nagpatakbo kay Ifidingyu upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa sobrang takot, niyakap niya ito ng mahigpit at kahit pinapagaan na ang kanyang loob, gusto pa rin niyang manatili ito sa kanyang tabi sa mga sandaling iyon. Kinaumagahan, ipinakita ng assistant ang kumakalat na video sa internet tungkol sa nangyari kay Tidif. Natatakot silang maapektuhan ang takbo ng filming dahil sa hindi magandang kondisyon ng isip ni Tidif. Palaging gustong hanapin ng mga reporter si Tidif AC para sa scoop. Iminungkahi ng assistant kay Idaki na palitan ang bida. Agad naman itong kinausap si Ifidis para makipagnegosasyon. Ngunit desidido na siya, si Tidif Efi lang ang pwedeng maging partner niya, kung hindi, palitan na rin pati ang bida. Galit siyang umalis, si Efi ay napagod na talaga. Ang mga tao ay dinadaya ni NT. Nagpost siya ng balita na ang insidente ay dahil sa away lalaki at babae ni Tidif Efi at Tintin. Nang mabasa ni Advenvu ang balita, sinisi niya ang dalawa sa pagpatay sa kanyang kapatid. Gusto niyang maghiganti para sa kanyang kapatid. Nang marinig niya ang sigaw ng tagapamahala, agad siyang tumakbo pababa para pakalmahin si Adven. Ipinangako niya na tiyak na maghihiganti siya para kay Strand. Hindi rin nag-aksaya ng panahon si Keithan. Nang hindi niya makuha ang kanyang social media account, direkta siyang nagbigay ng panayam upang ipagtanggol si Kideti. Ito ay lubhang ikinagalit ng kanyang manager. Nasaan na ang taong nagmakaawa sa kanya noon na may pangarap na maging #1 star sa industriya ng entertainment? Bakit niya gustong isakripisyo ang lahat para sa isang babaeng hindi karapat-dapat? Pagod na siya magpaliwanag, dapat ba siyang manatili na lang? Samantala, pumunta si Kefi kay Keithan upang ipaalam ang tungkol sa maling proyekto na Super Lover. Gusto nilang palitan ang bida, ngunit ayaw ni FT. Agad siyang pumunta kay Tidith Efi. Akala ni Tidith Efi na hinahanap niya ang kanyang anak, kaya sinabi niya na wala ito doon at pinapauwi na niya ito. Ngunit sinabi ni Keithan na pinuntahan niya si Tidith Efi dahil gustong palitan ng Geeky ang bida, at nakita niya si Tidith Efi na mahina at nagtatago. Sinigawan niya ito na, ito ba ang taong matalas ang dila na sumasagot sa akin noon? Ipinagtanggol pa ba niya ang kanyang sarili na parang dati? Kung hindi siya apektado, ano ng bagyo ang magpapabagsak sa kanya? Nagtapos siya sa pagsasabing mas gusto niya ang Tidith Efi noon kaysa sa mahinang tao ngayon. Lumabas na noong pumunta si Efi sa kanya para humingi ng desisyon dahil malaki na ang na-invest ng kumpanya sa proyektong ito. Sinabi niya na pakinggan niya si Tidith at huwag palitan ang bida. Talagang nakakagulat. Samantala, tinawag ni Adrian si Finfin para magkita sa isang abandonadong bahay at pagkatapos ay pinatay niya ito. Kinabukasan, lumabas sa mga pahayagan na nawawala ang aktres na si Fin. Nang marinig ni Advenvu ang pinag-uusapan ng mga tao, umiti na lang siya ng palihim. Talagang may sakit ang batang ito. Sa set, bumalik si Tidith Efi sa shooting. Kinilala na rin ni Efi ang kanyang pagsisikap at mas pinahalagahan na siya. Habang nagsushoot, nagkasalubong ang bida at ang bida. Aksidenteng nahulog ni Tidith Efi ang kanyang panyo at pinulot ito ni Tidith. Habang yumuyuko para ibalik ang panyo sa dalaga, isang paso ang bumagsak sa kanyang ulo at kinailangan siyang dalhin sa ospital. Isa na namang gawa ito ni Adrens na umupa ng tao para manakit. Agad namang nagising si Efi, ngunit bumalik na ang kanyang alaala. Naalala niya rin ang mga nangyari habang siya ay amnesia. Gayunpaman, wala pa siyang sinabi kay Tidith Efi at sinamahan pa rin ito sa set. Ngunit bumalik ang kanyang pagiging aroganteng kaya di napilitan siyang mag-acting at pilit na nakikinig sa mga utos ng kanyang mga tauhan. Sobrang naiinis siya. Patuloy niyang pinaalalahanan na huwag magkaroon ng ganoong asal dahil kahit isa siyang malaking bituin ngayon, assistant pa rin siya ni Tidith Efi. Galit na umalis si Efi, ngunit nang makita niyang kausap ni Keithan si Tidith Efi, nagmamadali siyang lumapit at inakbayan si Tidith Efi at pinagbantaan si Keithan na huwag niyang galawin ang babae ko. Pagkatapos ay dinala niya si Tidith Efi sa ibang lugar. Nakaramdam ng kakaiba si Tidith Efi at tinanong kung may naalala na siya. Ngunit itinanggi pa rin niya ito at itinago ang katotohanan na bumalik na ang kanyang alaala. Kinagabihan, kailangan pa rin nilang mag-shoot para maabot ang deadline. Habang nagbabasa ng script ang lahat, tumakbo papasok si Chiebo na kinakabahan at sinabing hinanap na niya si Tidith Efi sa lahat ng lugar, ngunit hindi niya ito makita. Hindi rin sumasagot sa tawag, kaya nagkakagulo silang hinahanap siya. Nang magising siya, natakot siya dahil nasa tabi niya ang bangkay ni Finfin. Ang mas nakakagulat, nakatayo doon si Adrian na mayabang na nakatingin kay Tidith. Sinimulan niyang sisihin si Tidith Efi sa kung ano siya ngayon. Nagsimula ito nang marinig niya ang balita na kasal na sina Tidith Efi at Glide, at nang makita niya ang malamig na bangkay ng kanyang kapatid na namatay para iligtas siya. Sinakal niya si Tidith Efi
Effie at hindi siya pinapayagang magpaliwanag kahit na gusto niyang humingi ng paumanhin sa pagkamatay ni Strand. Biglang tumunog ang telepono ni Ethan. Tiningnan niya ito at biglang nagbago ang kanyang boses. Ako ay mabait na anak ni tatay, hindi ko siya pwedeng saktan. Pagkatapos ay umalis siya at iniwan si Kenneth Effie na humihingi ng tulong. Samantala, nakita ni Ethan ang nahulog na telepono ni Kenneth. Ang telepono ay sira na, kaya sigurado na may nangyari sa kanya. Nagduda ang lahat na may kinalaman ito sa pagkawala ni Fan. Tinawagan ni Chai-Fan ang pulis habang tumakbo si Lapdong para tingnan ang surveillance camera sa lugar. Nakita ni Lapdong sa camera ang sasakyan ng pamilya to na lumabas sa parehong oras na nawala si Dan-e. Galit siyang pumunta sa bahay ni Ellis to para tanungin siya, ngunit bumiti lang siya ng may panunuya at sinabing anong karapatan ng pamilya Diap na tanungin ang pamilya to bukod pa rito. Buong araw siyang nasa opisina at hindi lumabas. Kaya wala siyang kinalaman dito. Sinabi ni Lapdong na may konklusyon na sa kaso ni Vutran. Si Dan-e ay walang kasalanan at hindi pa malinaw kung bakit nawala si Fan, kaya sana ay wala siyang gagawing mali na pagsisisihan niya. Nang umalis siya, tinanong niya ang tagapamahala ng bahay kung ano ang ginawa ng kanyang anak na babae ngayon at sinabi niyang buong araw itong natutulog. Pumasok siya sa kwarto ni Vulang at nakita siyang natutulog. Hinila niya ang kumot upang takpan ang kanyang anak na babae, ngunit nakita niya na may mga bakas ng putik ang kanyang sapatos. Pagkatapos nito, patuloy siyang nag-iisip kung may kinalaman ba ang kanyang anak na babae sa pangyayaring ito. Patuloy na hinahanap ni Lapdong si Dan-e at sinabi ng assistant manager na dahil maikli pa lang ang panahon mula nang nawala si Dan-e, hindi pa sapat ito para makagawa ng kaso. Palaging iginigiit ni Lapdong na ang pamilya to ay may kinalaman sa kasong ito, kaya kinabukasan, maaga pa lang ay sinusundan na nila ni Chai-Fan ang pamilya to. Patuloy na tinatawagan ng manager si Chai-Fan, ngunit hindi niya ito sinasagot. Nag-aalala si Lapdong at tinanong siya, sinabi niya na wala ng ibang mahalaga maliban sa trabaho. Pagkatapos ay dumaan ang kotse ni Amy to, kaya sinundan nila ito at nakita siyang bumibisita sa puntod ng kanyang anak na babae. Tiningnan niya ang bulaklak na lili at naisip ang paboritong lugar ni Vulang, kung saan makikita ang buong paglubog ng araw at ang lungsod. Agad siyang umalis at sinundan din siya ng dalawang lalaki. Sa oras na iyon, nakatali si Dan-e sa isang mataas na lugar at dahan-dahang lumapit si Vulang at sinabing gusto niyang ipadala siya sa ilog Ikivit kasama ang kanyang ate upang magbayad sa kanyang kasalanan. Sa oras na iyon, dumating si Ehito para pigilan si Vulang at tumakbo din ang dalawang binata. Nangangakong ibibigay ang lahat ng gusto niya basta pakawalan niya si Dan-e. Gusto niyang makasama ang kanyang ate, paano naman niya makukuha iyon? Nakita niyang lalo siyang nagiging emosyonal. Napilitang sabihin ni Amy ito ang katotohanan na si Dan-e ay walang kinalaman sa pagkamatay ni Vutran at si Vulang mismo ang nag-udyok at nagpaplano sa artistang si Fan. Dahil dito, hinahanap niya si Dan-e para maghiganti at hindi sinasadyang nasalo ni Vutran ang atake para sa kanya at namatay. Hindi nakinig si Vulang at hindi niya tinanggap ang katotohanan ito. Ngunit nagsimula siyang maging distracted at nagsasalita ng walang kabuluhan. Tatlong tao ang lumapit, sinubukan ng ama na aliwin ang kanyang anak na babae, ngunit hindi siya nagtagumpay. Bumangon ito at itinulak si Dan-e pababa. Sumugod si Lapdong at hinawakan ang kamay niya ng mahigpit kahit na sobrang sakit na niya. Sinabi ni Lapdong na nang magpakasal sila ay hinawakan nila ang kanilang mga kamay at nangako na hindi maghihiwalay, kaya kung mangyayari man iyon, mamamatay sila ng magkasama. Sinubukan ni Chai-Fan na hilahin si Lapdong pabalik upang hindi sila mamatay ng magkasama at pinilit ni Dan-e si Lapdong na bitawan siya. Sa kabutihang palad, dumating ang pulisya sa tamang oras upang iligtas sila at inaresto si Vulang. Pagkatapos ng lahat, nagbalik tayo sa isa't-iisa na parang hindi pa nagsisimula, na parang kakakilala lang natin. Humingi ng paumanhin si Lapdong na muling magmahal kay Dan-e, na muling mahalin ang kanyang asawa. Itinatanggi niya na mag-asawa sila dahil sinunog na rin niya ang marriage certificate. Kung nasunog, magparehistro ulit, sabi ni Lapdong. Sinabi niyang pag-iisipan niya ito kung sasabihin niya ang totoo, kung may tinatago pa ba siya sa kanya. Itinaas ni Lapdong ang kanyang kamay at sumumpa sa langit na totoo na dinala siya ni Vulang sa hotel habang lasing, ngunit nagising siya sa oras at kinontrol ang kanyang sarili. Tinanggihan ang kanyang nararamdaman at umalis. Sinabi niya na hindi iyon ang pinag-uusapan at naisip ni Lapdong na ang diary entry iyon na nagkamali lang siya sa pagkakaintindi sa kanya. Hindi niya nabasa ang pangalan ng babaeng nasa puso niya na walang iba kundi ang kanyang asawang si Dan-e. Pumayag siyang patawarin siya sa lahat at magbabalikan sila sa isang kondisyon na pakasalan siya nitong muli. Pumayag si Lapdong na pumirma at hindi na nag-aksaya ng oras. Niyakap nila ang isa ng masaya na parang hindi sila nagkahiwalay kailanman. Nang suot na ni Dan-e ang kanyang magandang wedding gown, dinala ni Chai-Fan ang kwintas na binigay niya sa kanya dati bilang regalo sa kasal at sa pagkakataong ito, inamin niyang talo siya kay Lapdong. Sayang lang na sa pinakamagandang araw niya ay hindi siya sa kanya, kaya sa pagkakataong ito ay gusto lang niya siyang batiin bilang isang kaibigan. Pagkatapos ay nagpakasal na ang mag-asawa at makalipas ang isang taon, masayang pumili si Amy Lam ng mga damit para sa kanyang apo, kaya alam niyo na. Hindi nagtagal at kinalong na ni Lapdong ang kanyang munting anghel, anak nila ng kanyang asawa. Ang saya-saya nilang tingnan, di ba? Masaya din ba kayo? E-comment sa ibaba para malaman namin. Dito nagtatapos ang pelikula hanggang sa susunod na video ng channel. Salamat sa panonood. Bye-bye!